Buti naman, okay na kayo ni Zoe. Alam na ba ni Ma'am Moira yun? Ba't bigla mo namang natanong yan, Dok? Wala, it's just... Diba, ayaw ni Ma'am Moira na maging okay kayong dalawa ng kapatid mo. Kasi baka mamaya, kung ano na naman yung... Baka mamaya, gumawa-gawa na naman siya ng kung ano-ano para mag-away kami ni Zoe. Yeah. Alam ko naman yun, Dok. Sa tingin ko naman na kahit anong gawin ni Ma'am Moira ngayon para mag-away kami ni Zoe, hindi mangyayari yun. Okay kami ni Zoe. Paano kung involved si Zoe? Tulad ng sinabi ni Miss Giselle. Paano kayo? Dok, hindi involved si Zoe. Kung may kayang gumawa nun kay Lolo, si Ma'am Moira yun, hindi si Zoe. Of course, sasabihin ni Risa yun. Dahil galit siya sa akin. Nakahanap lang kayo ng taong galit sa akin. Ipapakulong niyo na ako? I saw it in Risa's eyes. She was telling the truth. Eh di magsampa kayo ng kaso. Hindi ako takot sa inyo because the truth will set me free. The truth will be your downfall. Huwag ka nga makialam dito. Ako ang una-una magpapapiesta kapag nakulong ka. Ang dahil mo ng kasalanan sa amin ni Annalyn, palagi ka na lang nakakalusot, pero this time, hindi ka na makakalusot. Tama! And I assure you, this time, makukulong ka, Moira. Froilan, siguraduhin yung makalayo-layo yung babaeng to sa Apex. Huwag niyo siyang papapasukin. Yes, madam. Labas na kayo. Huwag nga akong hawakan. Kaya ko maglakad. Ang kulit mo rin eh. Di ba sinabi ko sa'yo, wag mo na akong tatawagan? Hello, Mrs. Tanyag. Pasensya na kayo, napatawag ako ha. May problema kasi ako eh. Nakabangga ako. Anong pakialam ko kung nakabangga ka? Eh, madam, kailangan ko sana ng pera. Ma'am Moira, siguro naman sobra-sobra na yung nagawa kong tulong para sa inyo. Para maabsuelto kayo dun sa biyenan nyo. Sige na, madam. Baka meron pa kayo dyan. Hindi ka makakahingi ng pera sa akin. At uulitin ko, wag ka nang tatawag sa akin ever. Madam, Boss, akit tayo sa taas. May kailangan pang pirma. Alam ba ng dad mo na in good terms na kayo ni Annalyn? Hindi pa. He's been busy with everything, so wala pa kaming chances magkausap. Maybe you should tell him. Share him the good news. Para naman gumanang pakiramdam niya. I know, hirap ang family niyo ngayon dahil sa situation ni Sir Pepe. Just try. Grabe talaga si Ma'am Moira, no? Ay. Pinagchichismisan niya na naman ba yung mami ko? So ano? Anong latest chismis about my mom? Ano? Dumating po si Ma'am Moira, Dok. Tas hindi po pinapasok ni Ma'am Giselle. Eh ano naman bago dun? Sabi po kasi ni Ma'am Giselle, makukulong na raw po yung mami ninyo. What? Innocent yung mami ko. Eh, yun na nga po, Dok. Eh, ang sabi daw po ni Ma'am Giselle, umamin na daw po yung best friend ng mami mo. Ang sabi daw po, si Ma'am Moira daw po yung mastermind sa pag-kidnap sa lolo mo. What? Nagtanong siya eh. My client is recanting her previous statement. What? Alin po doon, attorney? Yung sinabi niyang si Moira Tanyag ang nagmaneho ng sasakyan niya, o ang sinabi niyang si Moira Tanyag ang kumidnap doon sa biyenan niya na si Jose Tanyag?
Lahat, Sargento. She made those statements under duress. That's not true. Kalokohan. Nerissa, sinabi mo kanina na si Moira ang may pakana ng lahat. Sir, I repeat, my client made no such statements earlier. Nerissa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman gawin sa amin to. Huwag mo naman kampihan si Moira. Hindi ka masamang tao kagaya niya. Excuse me, sir, but if you do not stop talking to my client that way, kakasuhan kita ng harassment. Nerissa, please. Sargento, may kailangan pa ba kayo sa kliyente ko? Then we should leave. Ano ba yun? Ganun na lang? I'm so sorry po, ma'am, pero wala po tayong magagawa doon. Pero narinig mo nandun ka nung sinabi niya sa harapan natin. Yes po, pero I'm so sorry. Ay, nakakainis. Grabe. Hello? RJ, si Eric to. Eric? Pasensya ka na kung tumawag ako ah. Nandito kasi ako sa presinto. Napangga yung kotse ko ng motor. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? No. I'm good. Pero may narinig kasi ako doon sa bumangga sa akin. Parang kakilala niya si Moira. Eric, what do you mean kakilala ni Moira? Giselle, narinig ko, tinawag niyang Ma'am Moira Tanyag, yung kausap niya sa phone. At tinulungan niya raw ito para maabsuelto sa nangyayari sa biyenan niya. Oh my gosh! Mukhang tao nga ni Moira yung kausap mo. Let's Eric, keep him there. Can you keep him there? Susubukan ko, pero mabuti pa, pumunta na kayo dito. Sige, i-text mo sa akin yung address. Sir, we'll keep you posted. Okay, let's go. Kung gusto nyo, iwan ko na lang sa inyo yung motor ko. Balikan ko na lang pag may pera na ako. Teka, paano kung nakuha yung motor mo? Hindi, sir. Legit ako naman ang binigyan mo ng problema. Hindi, sir. Legit yun. Kompleto papel nun. May ORCR yun. Bagong rehistro. Sir, maganda yung motor. Kung di niya balikan, di ka na rin lugi. Kumita ka pa. Oo, sir. Teka muna, isa ko naman ilalagay yung motor na yun. Hindi ko kailangan ng motor. Teka, wala ka bang pwedeng tawagin na kaibigan mo para magdala ng pera dito? Wala, boss eh. Yung kakilala ko, damot eh. Ayaw magbigay. Ganito. Hindi tayo alis dito hanggat hindi ka magbabayad sa akin. Eric! Siya ba? May kinalaman ka ba sa pagkidnap ng Papa ko? Ha? Attorney, handa na ba magsalita yung kliyente mo? Yes, pagsasalita na siya. Moira, kaibigan mo ko. Kaya even if it's to my detriment, nag-recant ako, di ba? Eh si Dax, gaano ka kasigurado anong hold mo sa kanya na hindi siya magsasalita against you? Oo. Isa ako sa kumidnap sa tatay niyo. Meron pa akong isang tanong. Wala na bang ibang kasabwat